Marshall Pick, Kabanata 5289. Pagod na ako, matutulog na ako. Sa buong panahon na ito, pinagmamasdan ni Ouyang Lai ang kalagayan sa miniature universe ni Yang Kai, na natural na hindi niya masusuri. Gayunpaman, dahil kailangang kumonekta si Yang Kai sa kamalayan ng Black Ink Nest, ang kanyang miniature universe ay nanatiling bukas sa buong panahon, na nagpapahintulot sa Black Ink Nest na lumunin ang kanyang world force. Hindi bababasa, nakita pa rin ni Ouyang Lai ang ilang mga pahiwatig. Pagkalipas ng ilang buwan, ang sinumang ordinaryong 7th grade Heaven Opening Realm Master ay natuyo ng tuyo. Gayunpaman, ang puwersang pandaigdig sa loob ng miniature universe ni Yang Kai ay nanatiling sagana ng hindi gaanong bumababa kahit kaunti. Malinaw na ang mga buhay na nilalang na pinalaki niya sa loob ng kanyang miniature universe ay gumagana sa kasong ito. Ngayon, hindi na kailangang mag-alala na ang miniature universe ni Yang Kai ay sisipsipin ng Black Ink Nest, at mayroon din siyang Soul Wormang Lotus para protektahan ang kanyang soul. Kahit na ang isang Royal Lord ay walang magagawa sa kanya sa loob ng Black Ink Nest space, kaya walang kaunting alalahanin pagdating sa kanyang kaligtasan. Ang tanging bagay na magagawa ng Black Ink Clan ay bitag siya sa loob ng Black Ink Nest space, at wala siyang ideya kung kailan makakatakas si Yang Kai. Naniniwala si Ouyang Lai na hindi gaanong magbabago ang sitwasyon sa malapit na hinaharap, at wala rin siyang magagawa tungkol dito, kaya naghintay lang siya rito at sinusubaybayan ang katayuan ni Yang Kai. Kapag may nangyari ay agad niya itong isusumbong. Lumipas ang oras sa loob ng Black Ink Nest, at sa isang kisap mata, lumipas ang isa pang 2 buwan. Halos kalahating taon na ang lumipas mula nang isara ang Black Ink Nest space, isang tagal ng panahon na halos hindi maituturing na kahit ano para sa Territory Lords at sa 8th grade Black Ink Disciples. Sa kanilang realm, ang isa ay karaniwang gumugugol ng pataas ng ilang dosenang hanggang 100 taon sa pag-urong sa panahon ng kanilang paglilinang, kaya ang isang maliit na kalahating taon ay parang isang snap ng mga daliri ng isang tao. Gayunpaman, para sa Black Ink Disciple na may apelyidong Wan, ang kalahating taon na ito ay pahirap. Ang Soul-Rending Thorn ay patuloy na pinapagod ang kanyang kaluluwa, at kahit na sa tulong ng 2 Black Ink Disciples, mahirap para sa kanya na ibalik ang tubig sa kanyang kalagayan. Kung ang kanyang Soul Avatar ay maaaring bumalik at makiisa sa kanyang katawan, kung gayon ito ay magbibigay ng kaunting tulong sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Gayunpaman, masyadong nag-aalala ang Territory Lord sa pagbubukas ng Black Ink Nest space dahil lang sa takot na makatakas ang tao. Sa ganitong mga kalagayan, paano makakabalik ang Black Ink Disciple's soul at muling bumangon kasama ang kanyang katawan? Bilang karagdagan, ang Black Ink Nest ay patuloy na nilalamon ang kapangyarihan sa loob ng kanyang miniature universe, na lalong nagdaragdag ng hamog na nagyelo sa nyebe at nagpapalala sa kanyang kalagayan. Wala siyang ideya kung ano ang kalagayan ng kanyang miniature universe sa kasalukuyan, ngunit kung masyadong marami sa World Force ang natupok, ito ay papatay din sa kanya. Sa tulong ng 2 kasama, nakapagtagal siya ng kalahating taon, ngunit ang Black Ink Disciple na may apelyidong Wan ay nagsisimula ng makawala. Kasabay nito, nang ang kanyang spiritual energy ay nagsimulang mag-iba ng marahas, ang 6 na Territory Lords na nagbabantay sa anumang galaw mula sa Soul Wormang Lotus ay lumingon sa oras upang makita ang Soul Avatar ng Black Ink Disciple na pinangalanang Wan na sumasabog, na naging mga tuldok ng liwanag at nawawala mula sa Black Ink Nest space. Brother Wan. Napasigaw ang matanda sa kalungkutan, nakaramdam ng lungkot para sa kanyang kapwa. Ang isa pang Black Ink Disciple ay mayroon ding malungkot na ekspresyon. Ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya, ngunit hindi nila nailigtas ang buhay ng kanilang kasama. Bago pumasok sa Black Ink Nest sa misyong ito, walang sino man ang makakaasa na magiging ganito ang sitwasyon. Mayroon silang line-up ng 6 na Territory Lords at 4 na 8th grade Black Ink Disciples. Kahit na ang isang Old Ancestor ay pumasok, maaari pa rin silang makipaglaban. Ngunit ngayon, 2 Black Ink Disciples ang patay, at ang tao ay nagtatago pa rin sa loob ng Soul Wormang Lotus, nang hindi nagpapakita ng anumang senyales ng paggalaw. Wala lang magagawa ang Black Ink Clan. Halos lumuwa ang mga mata ni Hongdi. Natulaw kami ng isa pa. Kudlit. Matapos bilangin ang 2 naunang beses, ang mga labanan sa loob ng Black Ink Nest space ay napinsala na ng Black Ink Clan 2 8th grade Black Ink Disciples at isang Territory Lord, at may 3rd pang Territory Lord na naiwan na may matinding pinsala sa kanilang mga kaluluwa. Hindi alam kung patay na sila o buhay pa sa puntong ito. Ang mga nasabing pagkalugi ay hindi maituturing na maliit para sa Black Ink Clan. Pagkatapos ng huling digmaan sa Great Evolution Theater, ang mga puwersa ng Black Ink Clan ay hindi na kasing lakas ng dati. Maging ito man ay ang Territory Lords o ang 8th grade Black Ink Disciples,
ang kanilang bilang ay halos nabawasan ng kalahati mula sa kung ano sila ay ilang daang taon lamang ang nakalipas. Biglang umusbong ang pagdududa sa puso ni Hongdi. Karapat-dapat bang magbayad ng ganoon kataas na presyo para lamang pilitin ang mga tao na isuko ang Black Ink Nest? Kung gumana ang kanilang plano, syempre sulit ito. Gayunpaman, nakaranas na sila ngayon ng ilang seryosong mga pag-urong na ang mga tao ay kailangan lamang magpakilos ng isang tao para mawala sila ng labis na lupa. Sa mga salita ng humans, ang Black Ink Clan ay nakasakay na ngayon sa isang tigre. Masyadong malaki ang gastos, ngunit kung sumuko sila ngayon, paano nila ipapaliwanag ang kanilang sarili sa Royal Lord? Kaya, anuman ang mangyari, kailangan nilang harapin ang tao na ito at sakupin ang Soul Wormang Lotus para maipakita nila ang kanilang mga mukha sa Royal Lord. Sa kabilang banda, ang dalawang Black Ink Disciples ay napapanood lamang habang ang Soul Avatar ng kanilang kasamang may apelyidong Wan ay nawala. Nawalan ng kaibigan, pareho silang malungkot at nag-aalala rin sa sarili nilang mga sitwasyon. Kahit na sa kasalukuyan ay hindi sila nasaktan, magiging problema pa rin para sa kanila kung hindi sila bumalik sa kanilang pisikal na katawan sa mahabang panahon dahil sa patuloy na kinakain ng Black Ink Nest ang World Force sa loob ng kanilang miniature universe. Sila ay 8th grade Heaven Opening Realm Masters, ngunit gaano katagal sila makakatagal? 1 taon. 2. Siguro 3. Walang makapagsabi ng sigurado. Sa totoo lang, medyo nakaramdam na sila ng pagod. Kahit na hindi masyadong halata, tiyak na resulta ito ng pagkaubos ng kanilang pisikal na lakas na makikita sa kanilang Souls Avatars. Ang kaunting pagod na ito ay wala sa sandaling ito, ngunit kung hahayaan nilang magpatuloy ito, lalala lamang ang mga bagay. Gayunpaman, sila ay walang iba kundi ang mga Black Ink Disciples, mga tagapaglingkod ng Black Ink Clan, kaya paano nila mapapayo ang Territory Lords na talikuran ang planong ito sa oras na ito? Hindi madaling sumuko ang Territory Lords. Ang dalawang Black Ink Disciples ay malabo na mahulaan ang kahabag-habag na kalagayan na naghihintay sa kanila, ngunit ngayon ay maaari lamang silang umasa na ang tao na iyon ay wala sa 8th grade, ngunit nasa 7th grade o maaaring maging 6th grade. Saka lang nila siya malalampasan. Lumipas ang oras sa katahimikan. 1 taon, 2 taon. Ang Territory Lords ay nanatiling hindi nagbabago, ngunit ang Soul Avatar ng dalawang 8th grade Black Ink Disciples ay malinaw na lumabo. Ang pagbabago-bago ng kanilang spiritual energy ay malinaw ding hamina ng labis, na parang sila ay may karamdaman at may sakit. Ang mga kaluluwa ay likas na hindi maaaring magkasakit, kaya mayroon lamang isang solong paliwanag para sa pangyayaring ito. Hindi na makatagal ang kanilang mga katawan sa labas. Sa loob ng 2 mahabang taon, patuloy na nilalamon ng Black Ink Nests ang World Force mula sa kanilang miniature universe, kaya kahit na ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay hindi nakayanan. Ang kahinaan ng kanilang mga katawan ay makikita sa kanilang mga Soul Avatar, at natural na ganoon kung paano lumitaw ang mga bagay kung ano sila. Pagkaraan ng mahabang pagtitiis, hindi na nakayanan ng matanda at nanginginig na lumapit sa gilid ni Hongdi, Yumoko. Sir, pwede bang buksan mo ang Black Ink Nest space at hayaan muna kaming umatras? Natatakot ako na hindi na tayo makapagtagal pa. Baka sa mukha ni Hongdi ang pagpupumiglas. Sa totoo lang, hindi niya nais na mawalan ng 2 pang 8th grade Black Ink Disciples dito nang walang bayad. Total natalo na sila ng 2 kanina. Masaya rin siyang nabuhay ang 2 8th grade Black Ink Disciples. Ang dahilan kung bakit hindi niya binuksan ang espasyo ng Black Ink Nest dati ay dahil nag-aalala siya na sasamantalahin ni Yang Kai ang pagkakataong ito para makatakas. Gayunpaman, walang pagpipilian kundi buksan ang espasyo ngayon. Kung hindi niya gagawin, tiyak na mamamatay ang 2 Black Ink Disciples dito. Hindi niya maintindihan kung paano magtatagal ang tao na ito ng mas mahaba kaysa sa 8th grade Black Ink Disciples. Tama dapat ang hula niya. Kung ang tao na ito ay tunay na nasa 8th grade at nagkaroon ng pagpapakain ng Soul Wormang Lotus sa loob ng ilang libong taon, kung gayon ang kanyang soul ay tiyak na mas malakas kaysa sa isang ordinaryong 8th grade human. Ang katotohanan na nagpakita lamang siya ng lakas na katumbas ng isang ordinaryong 8th grade Heaven Opening Realm Master ay nagpatunay na ang kanyang tunay na cultivation ay wala sa 8th grade. Malaki ang posibilidad na siya ay nasa 7th grade lamang. Ang pamana ng isang 7th grade miniature universe ay natural na hindi maihahambing sa isang 8th grade Black Ink Disciple, ngunit kahit na ang 2 8th grade Black Ink Disciples na ito ay hindi na magtatagal, ang tao ay hindi pa rin nagpakita ng mga palatandaan ng panghihina. Ngayong dumating na ang mga bagay-bagay, wala nang magagawa si Hongdi kundi hayaan ang 2 8th grade Black Ink Disciples na magretiro muna habang sila, ang Territory Lords, ay nanatili at patuloy na naghihintay sa mga bagay-bagay.
Katatapos lang niyang magdesisyon at bubuksan na sana ang Black Ink Nest Space, nang biglang dumating ang mahinang boses mula sa Soulwormang Lotus, na kanina patahimik. Oo, buksan mo kaagad ang espasyong ito. Hindi na rin ako makahawak ng mas matagal kaya tatawagan natin itong draw. Mag-uusap ulit tayo kapag may pagkakataon tayong magkita ulit sa susunod. May susunod pa ba? Kudlit. Umirap si Hongdi at sumigaw. Kabastusan. Gaano man kahanga-hanga ang iyong mga kakayahan, sa pagkakataong ito, tiyak na mamamatay ka rito. Nanginginig ang soul avatar ng matanda habang ibinaling niya ang kanyang ulo patungo sa langit. Kung nandito siya sa laman, siguradong maluha-luha na siya. Ang tanging sinag ng pag-asa na natitira niya ay nawasak ng tao na iyon. Tahimik siyang tumayo at nakakita ng isang liblib na sulok kasama ang isa pa niyang kasama, pinapakalma ang pagbabago-bago ng kanyang spiritual energy at sinisikap na mabawasan ang pagkawala ng kapangyarihan hanggat maaari. Ang tanging pag-asa niya ngayon ay maaari silang tumagal ng ilang sandali kaysa sa tao na ito. Sa loob ng Soulwormang Lotus, walang tigil na nagsasalita si Yang Kai. Kayong mga territory lords, bakit ninyo ginagawa ito? Halatang hindi na makakatagal pa ang dalawang iyon. Kung hindi mo binuksan ang lugar na ito, dito sila mamamatay. Wala akong pakialam dahil marami na akong napatay sa inyo, at ngayon nakuha ko pang dalhin ang dalawa pa sa inyo kasama ko sa libingan. Ito ay isang panalo para sa akin kahit ano paman. Ang mga territory lords at 8th grade Black Ink disciples sa iyong panig ay hindi marami ngayon, tama ba? Sa tingin ko ito ay may katuturan. Pagkatapos ng digmaan, kaming mga tao ay dumanas ng malaking casualty, kaya naiisip ko na lang kung ano ito para sa Black Ink Clan. Kung dalawa pa sa inyo ang mamamatay, napakalaki ng pagkawala. Siya nga pala, kumusta ang mga pinsala ng Royal Lord? Madalas pa ba siyang dalawin ng ating old ancestor? Magkapitbahay tayong lahat kaya dapat ay madalas tayong mag-check-in sa isa't isa, ngunit ang iyong lahi ay palaging napakalayo at hindi ka aya-aya. Nakakasawa na hindi ka man lang bumibisita. Huwag kang magpanggap na pipi, namamatay ako dito. Mamamatay ka ba sa pagsasabi ng ilang salita sa akin? Ha? Buong buhay ko ay nililinang ko at inalog ang hangin at ulap. Kahit na naabot ko lang ang 7th grade, nakapatay ako ng ilang territory lords. Sa kasamaang palad, ang mga langit ay dapat na nagseselos dahil tila ako ay mamamatay dito pagkatapos ng lahat. Dahil malapit na akong mamatay, may itatanong ako sa iyo. Sagutin mo ako kung kaya mo, o huwag kung hindi mo kaya. Ang Black Ink Nests ay nahahati sa iba't ibang grado, at ang bawat grado ay ang subnest ng grado sa itaas nito. Kung ganoon, kaninong subnest ang Black Ink Nest ng Royal Lord? Ano ang nagsilang nito? Matagal na akong bumabagabag sa tanong na ito, kaya maaari mo ba akong paliwanagan? Kung maaari mong sabihin sa akin, pagkatapos ay maaari din akong mamatay sa kapayapaan. Ang territory lords ay tahimik, ngunit habang sila ay nakikinig sa human rumble sa kanyang sarili, sa wakas ay malalaman nila na tulad ng kanilang hinala, siya ay wala sa 8th grade Heaven Opening Realm, tanging ang 7th grade. Kahit na posibleng nagsisinungaling siya, ano pa ang silbi ng ginawa niya ngayong umabot na sa ganito? Higit pa rito, ang sitwasyong ito ay eksaktong kapareho ng nauna nilang hinuha. Kaya, ang maingay na tao na ito ay kailangang nasa 7th grade, walang duda tungkol dito. Nakakahiya. Kung sila ay itinulak sa ganoong kahabag-habag na estado ng isang 8th grade Heaven Opening Realm Master, kung gayon, ngunit ngayon, sila ay talagang ginagawang tanga ng isang human brat na nasa 7th grade lamang. Lahat ng territory lords ay nakaramdam ng matinding kahihiyan, at kung maaari, gusto nilang kaladkarin si Yang Kai palabas ng Soulwormang Lotus at pahirapan siya ng lahat ng uri ng pagpapahirap para maibsan ang kanilang puot. Ang boses ni Yang Kai ay hamina at hamina. Sige, sige. Dahil ayaw mong magsalita, magkunwari ka na lang na hindi ako nagtanong. Pagod na ako, matutulog na ako. Marshall Pick, Kabanata 5290. Aalis na ang disipulong ito. Si Monan Fei, isa sa 1653 na henerasyon ng Great Evolution Paradise, ay nagpakita ng isang espesyal na talento sa paglinang mula noong pumasok sa sekta at lubos nilang pinahahalagahan, na dinagdagan ng maingat na edukasyon at pagsasanay ng mga sikat na mentor. Siya rin ay masipag, seryosong naglilinang at hindi binaygo ang kanyang mga elder at 800 taon lamang matapos tumuntong sa martial Dao, ay direktang sumulong sa 6th grade Heaven Opening Realm. Ang araw na nalampasan niya ay isang araw na bumukas ang langit para lumipad siya ng mataas na parang isang ibon, ngunit bago tuluyang maisakatuparan ang kanyang matayog na plano, may biglang nangyari sa sekta.
Ang balita ay nagmula sa Black Ink Battlefield na ang Great Evolution Pass ay inaatake ng Black Ink Clan Army at nasa isang delikadong sitwasyon. Kaya, mabilis na pinakilos ng Great Evolution Paradise ang lahat ng magagamit nitong tropa upang magbigay ng suporta. Matingkad na naalala ni Monan Fei ang araw kung kailan ang lahat ng Heaven Opening Realm Masters sa sect, anuman ang kanilang grado, kanilang kasarian, kanilang edad, o kung sila ay nasa high grade o low grade Heaven Opening Realm, ay nagtipon sila ng magkasama. Sa pangunguna ng maraming 8th grade Divine Monarchs, 10,000 ng Great Evolution Paradise Heaven Opening Realm Masters ang nagmarcha palabas mula sa sect at pumunta sa No Return Pass bago tumungo sa Black Ink Battlefield. Sa sandaling dumating sila sa Great Evolution Pass, mas malala pa ang sitwasyon kaysa sa inaasahan ng sino man sa kanila. Sa malayo ay dumating ang marahas na pagbabago-bago ng enerhiya. Natural, ito ay ang pagbagsak ng Old Ancestor of Great Evolution Pass na nakikipaglaban sa Royal Lords. Gayunpaman, ang Old Ancestor ay nahaharap sa dalawang kalaban, at dahil sa malubhang na sugatan mula sa isang palihim na pag-atake, ang kanyang aura ay naging lubhang mahina. Sa labas ng Great Evolution Pass, bumuhos ang Black Ink Clan Army na parang tubig na nagresulta sa pagkamatay o pagkasugat ng marami sa mga tao. Wala nang oras para makabawi sila. Ang lahat ng mga disipulo na nagmula sa Great Evolution Paradise upang magbigay ng suporta ay itinapon sa larangan ng digmaan sa sandaling dumating sila. Para sa mga bagong dating na ito na hindi pa nakipaglaban sa Black Ink Clan dati, ang digmaang ito ay lubhang brutal at marami ang namatay sa sandaling tumuntong sila sa larangan ng digmaan. Ang daw partner ni Monan Fei, isang magiliw na babae na nakasama niya sa loob ng 500 taon, ay napatay sa labanang iyon. Pula ang nakikita niya at tuluyang nawalan ng malay habang baliw na lumaban hanggang sa maubos niya ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Nakalimutan na niya kung paano natapos ang laban na iyon. Ang alam lang niya, sa oras na matauhan na siya, wala na ang Great Evolution Pass. Ang buong army na nagtatanggol sa Great Pass kasama ang Old Ancestor ay ganap na nabura. Lahat maliban sa kanila na nakorrupt ng Black Ink Strength at naging Black Ink Disciples. 30,000 taon na ang nakalipas simula nang mangyari iyon. Ang mga bagong sulong na 6th grades noon ay nasa 8th grade na ngayon, at sa kanila, iba siya sa iba. Iyon ay dahil direkta siyang sumulong sa 6th grade Heaven Opening Realm, at kaya ang limitasyon niya ay ang 8th grade, kaya hindi niya kailangan ng Black Ink Strength para makalusot sa kanyang mga tanikala. Maaari siyang ilarawan bilang isang tunay na 8th grade Heaven Opening Realm Master na hindi mas masahol pa kung ihahambing sa 8th grade Division Commanders ng human race. Sa isang one-on-one na laban, karamihan sa mga Territory Lords ay maaaring hindi kahit isang katapat para sa kanila. Ang kanyang 30,000 taong haba ng buhay bilang isang Black Ink Disciple ay halos masasabing sobrang boring hanggang sa dumating ang Human Army upang kunin muli ang Great Evolution Pass. Isang madugong larangan ng digmaan na katulad ng noong 30,000 taon na ang nakakaraan ay lumitaw, ngunit sa pagkakataong ito, ang Black Ink Clan na ang natalo. Inokupahan muli ng humans ang Great Evolution Pass habang ang Black Ink Clan ay nagkaroon ng matinding casualty at napilitang umatras sa Royal City, kahit na kailangang kusang ibigay ang isa sa kanilang mga mid-grade Black Ink nests. Galit na galit ang Royal Lord habang ang mga Territory Lords ay labis na nahihiya, na nanunumpa na dapat nilang pilitin ang mga tao na isuko ang Black Ink nest na iyon sa kanilang sariling kagustuhan. Medyo matagumpay sila pagdating sa paghadlang sa mga tao sa paggamit ng Black Ink nest noong una, dahil kinailangan ng mga tao na i-connecta ang kanilang kamalayan sa kamalayan ng Black Ink Nest upang magamit ito. Sa loob ng Black Ink Nest space, ang Black Ink Clan ay may ganap na kalamangan. Natalo na nila ang ilang 8th grade Heaven Opening Realm Masters at pinilit silang tumakas, at maging ang Old Ancestor ay kailangang bumalik na walang dala pagkatapos ng kanyang pagbisita. Inakala ng Territory Lords na na-corner nila ang humans. Hanggang sa may lumitaw na kakaibang tao. Dalawa sunod-sunod na pag-atake mula sa tao na ito ay nag-iwan ng 4 na Territory Lords patay man o malubhang nasugatan, at nang maisip ng lahat ng Territory Lord na patay na siya ng may katiyakan, nagpakita siya sa ikatlong pagkakataon. Isa pang 2 8th grade Black Ink Disciples ang namatay dahil sa kanya. Ang Territory Lords ay nakakulong sa isang pagkapatas sa tao na ito sa loob ng 3 taon na ngayon. Ang lalaking iyon ay protektado ng Soul Wormang Lotus, kaya kahit ang Territory Lords ay walang magawa sa kanya. Maaari lamang silang umasa na ang kanyang miniature universe ay sipsipin ng tuyo ng Black Ink Nest, na magiging sanhi ng pagbagsak at pagpatay sa kanya ng kanyang miniature universe. Gayunpaman, pagkatapos ng 3 taon na paghihintay, si Monan Fei at ang isa pang 8th grade Black Ink Disciple sa wakas ay hindi na makakatagal. Sa mga huling sandali ng kanilang buhay,
ang dalawang Black Ink Disciples ay sabay-sabay na nagmulat ng kanilang mga mata, na tila may nagising at umalangaw-ngaw sa pagitan nila. Nang magkasalubong ang kanilang mga titig, nakita nilang pareho ang pagkalito sa mga mata ng isa't isa. Ano ang ginagawa nila sa lahat ng mga taon na ito? Bakit sila kusang loob na maging mga kampan ng Black Ink Clan? Bakit nila kusang loob na ibaling ang kanilang mga talam laban sa human race? Paanong ang mga kasalanan ng buhay na ito ay nahuhugasan ng kanilang mga kamatayan lamang? Nang hindi nangangailangan ng mga salita o deliberasyon, ang dalawang 8th grade Black Ink Disciples ay naglabas ng napakaningning na liwanag sa huling paghihirap ng kanilang buhay. Ang kanilang napakahinang spiritual energy ay biglang nagliyab, at habang inaalalayan nila ang isa't isa, bumaril sila sa kakaibang bakanteng espasyo at dumiretso sa isa sa mga Territory Lords. Ang Territory Lords ay ganap na walang bantay, na ang lahat ng kanilang atensyon ay nakatuon sa Soul Warmang Lotus, o sa halip, ang 7th grade human na nagtatago sa loob nito. Sa mga araw na ito, ang 7th grade Heaven Opening Realm Master ay bubuksan ang kanyang bibig at gagawa ng isang grupo ng ingay paminsan-minsan, na iniinis sila ng walang katapusan. Kahit na nakakainis, ang isang bagay na nagbibigay ng pag-asa sa Territory Lords ay ang katotohanan na ang boses ng lalaking ito ay tila humihina at humihina, na parang nasa bingit na siya ng kamatayan. Gayunpaman, tumanggi siyang mamatay, kumapit ng matigas ang ulo sa buhay mula simula hanggang wakas. Ang mga Territory Lords ay lahat ng sakit sa kanya. Hindi rin naman siya mabubuhay, kaya hindi ba niya magagawang mabilis? Nasusunog ang huling bit ng enerhiya sa kanilang mga kaluluwa, ang dalawang 8th grade Black Ink Disciples ay sumisingil, ngunit hindi sila napansin ng mga Territory Lords. Hanggang sa nabangga nila ang Hongdi, bigla siyang lumingon na may galit at sumigaw. Anong ginagawa mo? Kung ito ay alinman sa mga ordinaryong 8th grade Black Ink Disciples na magkapit kamay tulad nito, kung gayon kahit si Hongdi ay hindi makakayanan kung siya ay ganap na nahuli. Gayunpaman, ang dalawa ito ay masyadong mahina ngayon. Kahit na nasusunog ang huling bahagi ng kanilang spiritual energy, ang pagbangga sa Hongdi ay parang wala silang ginagawa kundi ang pagkamot ng Katie. Hindi man lang naramdaman ni Hongdi ang epekto nito. Lumamlam ang flash ng liwanag, at muling lumitaw ang dalawang figure na umaasa sa isa't isa. Gayunpaman, sa sandaling ito, parehong si Monan Fei at ang isa pang 8th grade Black Ink Disciple Soul Avatar ay mapurol hanggang sa punto ng transparency, at mabilis silang kumukupas. Malinaw na malapit na silang maglaho. Gayunpaman, tumawa si Monan Fei. Isang angkop na kamatayan para sa amin. Mga ninuno ng Great Evolution Paradise, ang disipulong ito ay aalis na ngayon. Ang isa pang Black Ink Disciple ay tumango. Sabay-sabay tayo. Sa mga salitang iyon, ang dalawang Soul Avatar ay ganap na naglaho na parang hindi pa sila umiiral noon. Tahimik na pinanood ng Territory Lords ang eksenang ito, malalim na kunot ang pagitan ng kanilang mga kilay. Kahit na ikinalungkot nila ang pagkawala ng dalawang 8th grade Black Ink Disciples, mas na-curious sila sa reaksyon na ipinakita ng dalawang ito bago mamatay. Medyo kakaiba. Gayunpaman, hindi sila nabigyan ng maraming oras upang pag-isipan ang isyo dahil ang isang malakas na pagsabog ng spiritual energy ay inilabas sa sandaling iyon, na sinundan ng paglitaw ng isang lubhang mapanganib na aura. Ang mga Territory Lords ay nagulat lahat at nagmamadaling tumalikod, at nakita ko na ang Soul Warmang Lotus ay bumukas sa isang punto, at ang tao na nagdulot sa kanila ng labis na sakit ay nakatayo sa gitna ng namumulaklak na bulaklak. Ang Divine Sense ay naglalak sa isang Territory Lord, isang gintong liwanag ang bumaril. Walang sino man sa kanila ang umasa na ang taong ito ay babangon at gagawa ng gulo para sa kanila sa ganoong oras, ngunit ang higit na nakapagtataka sa kanila ay ang katotohanang ang tao na ito ay hindi mukhang mahina kahit kaunti. Ang kanyang Soul Avatar ay siksik at matibay, sumasaklaw sa isang kahangahangang lakas, kulang na lamang sa pagkinang upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Paano ito nangyari? Kudlit. Halos lumuwa ang mga mata ng Territory Lords sa kanilang mga socket. Kahit na mayroon siyang Soul Warmang Lotus para pakainin ang kanyang kaluluwa, ano ang magagawa niya kung ang kanyang pisikal na katawan ay nabigong kumapit? Ang dalawang 8th grade Black Ink Disciples ang perpektong halimbawa niyan. Gayunpaman, sa pagtingin sa tao na ito ngayon, ang nakalipas na 3 taon ay tila hindi nabawasan ang kanyang lakas. Impossible ito. Kudlit. Hindi tulad ng kanyang mga pag-atake mula noon, si Yang Kai ay hindi sumigaw ng kaawa-awa sa pagkakataong ito, gayunpaman, ang marahas na sakit ay bumaril pa rin sa kanyang Soul Avatar, na parabang ang kanyang pagkatao ay hinihiwa-hiwalay.
Pinilit niya ang kanyang sarili na tiisin ito upang magawa niya ang biglaang pag-atake na ito, at ang mga epekto ay kapansin-pansin. Nakuha ang atensyon ng Territory Lord sa kakaibang pagkilos ng dalawang Black Ink Disciples. At, lalo pang napurol ng naisip na paniwala na wala ng kapangyarihang lumaban si Yang Kai, wala ni isa sa kanila ang nag-iingat. Ang unang soul-rending thorn ay tumama sa isa sa mga soul avatar ng Territory Lords ng husto, lumubog ng husto, na nagpalipad sa kanya pabalik habang siya ay sumisigaw, na lumalayo sa pagitan niya at ni Yang Kai. Ngunit may lakas pa kaya si Yang Kai na abalahin siya. Ang pangalawang soul-rending thorn ay nagtatarget na ng ibang Territory Lord. Noong una ay nais niyang salakayin si Hongdi, dahil sa kanilang mga nakaraang palitan, tila mas mataas ang katayuan ng Territory Lord na ito kaysa sa iba, kaya natural na magiging mas makabuluhan na patayin siya o kahit man lang saktan siya ng husto. Sa kasamaang palad, sinadya man o hindi, si Hongdi na ngayon ang pinakamalayo sa kanya. Walang pagpipilian si Yang Kai kundi pumili ng mas malapit, mas tiyak na target. Sa paglabas ng pangalawang soul-rending thorn, ang Territory Lords ay nagpuntirya din ng mga pag-atake kay Yang Kai. Gayunpaman, hindi sila pinansin ni Yang Kai kahit kaunti. Ipinatawag na niya ang Soul Warmang Lotus upang protektahan ang kanyang sarili at hindi na siya walang magawa tulad ng dati, kaya bakit kailangan pa niyang matakot sa mga pag-atake ng mga Territory Lord na ito? Ang marahas na spiritual energy ay bumangga sa Soul Warmang Lotus, ngunit isang pitong kulay na ripple lamang ang lumitaw sa liwanag na halo nito bago tuluyang nawala ang mga pag-atake. Sa kabilang banda, ang pangalawang soul-rending thorn ni Yang Kai ay bumagsak sa mga depensa ng soul ng Territory Lord sa isang iglap, diretsyong napako sa kanyang katawan. Gayunpaman, mas maganda siya ng kaunti kaysa sa unang Territory Lord, dahil nagsagawa siya ng ilang pag-iingat. Ang soul-rending thorn ay hindi tuluyang nahukay sa kanyang katawan, isang maliit na bahagi nito ang natitira sa labas, na tila siya ay tinamaan ng palaso. Ang isang katulad na alulong ng sakit ay lumabas sa bibig ng pangalawang Territory Lord bagaman habang siya ay natisod pa atras, ang kanyang kaluluwa ay gumagalaw ng marahas. Sa pagpinuman o paggamit nito, ang soul-rending thorn ay nagkaroon ng malaking enerhiya kay Yang Kai para mag-activate, kaya natural na napakalakas nito. Ang mga limitasyon nito ay tulad na ang sinumang nakakuha nito ay magagamit lamang ito bilang isang beses na trump card, imposibleng mailabas muli pagkatapos ng isang paggamit. Gayunpaman, maaaring gamitin ito ni Yang Kai ng paulit-ulit salamat sa Soul Warmang Lotus na palaging magkukumpuni sa kanyang nasirang soul. Kaya ano ang mahalaga? Nang makita nilang naglabas na si Yang Kai ng dalawang soul-rending thorns, nakahinga ng maluwag ang natitirang apat na hindi nasaktan na Territory Lords. Batay sa kanilang mga nakaraang karanasan, ang tao na ito ay maaaring gumamit ng kakaibang artifact ng 2 beses bago mawalan ng kakayahan. Imposible para sa kanya na maglabas ng ikatlong karayom sa loob ng maikling panahon. Bago pa man nila matapos ang pag-iisip na iyon, isang nakakatakot na eksena ang lumitaw. Sa pagbuka ni Yang Kai ng kanyang bibig, ang pangatlong soul-rending thorn ay bumaril na parang gininto ang liwanag nang magsimulang magpahinga ang mga Territory Lords. Perpekto ang timing. Kudlit. Ang welga na ito ay mas epektibo kaysa sa una at pangalawa nang ang soul-rending thorn ay bumaril ng diretsyo sa soul avatar ng ikatlong Territory Lord, na nawala sa paningin. Isa pang hiyawan ng katatakutan ang sumabog. Sa buong Black Ink Nest Space, ang mga aura ng soul ay nagiba-iba, mula sa 3 nasugatan na Territory Lords hanggang sa 3 hindi nasaktan na Territory Lords, pati na rin kay Yang Kai. Ito ay purong kaguluhan. Martial Pick, Kabanata 5271. Umaatres ang magkabilang panig. Pagkatapos ng 3 taong pananahimik, biglang sumiklab ang kaguluhan sa loob ng Black Ink Nest Space na may huling pag-alab ng buhay ng 2 8th grade Black Ink Disciples bilang panimulang hudyat. Habang nasira ang kanilang mga kaluluwa, ang masasakit na pag-iyak ng 3 nasugatang Territory Lords at Yang Kai ay sabay-sabay na umalangaw-ngaw. Ang iba pang 3 hindi nasaktan na Territory Lords ay nasa mataas na alerto, walang sino man sa kanila ang nangahas na ibaba ang kanilang mga bantay. Sino ang nakakaalam kung ang tao ay maaaring maglunsad ng ika-4 na pag-atake? Wala silang ideya kung ano ang artifact na iyon, ngunit ito ay isang bagay na kahit na ang Territory Lords ay hindi maaaring ipagtanggol laban, hanggang sa punto kung saan ito ay halos mailalarawan bilang isang siguradong hit. Lumipas ang mahabang panahon bago unti-unting nag-relax ang Territory Lords, dahil parang kulang talaga sa lakas ang tao para umatake ulit. Sa pagtingin pa lamang sa kanyang estado, masasabi na nila, dahil ang kanyang soul avatar ay tila patuloy na kumikislap, na para bang ito ay nagtamo ng malaking pinsala. Ang ningning ng kanyang soul avatar ay lumabo na rin, na parang malapit ng gumuho.
Kung hindi dahil sa proteksyon ng Soul Warmang Lotus, kung gayon ang nasabing pinsala ay sapat na upang ganap na mapatay ang kanyang kaluluwa. Noon lamang naglakasloob ang tatlong territory lords na suriin ang mga pinsala ng kanilang tatlong kasama. Ilang sandali pa ay nakasimangot silang lahat. Katulad ng mga kondisyon ng iilang territory lords na nataman noong nakaraan, nagawa ng artifact na hukayin at butihin ang soul avatar ng isang tao. Bukod dito, ito ay lubhang matigas ang ulo at mahirap na paalisin sa maikling pagkakasunod-sunod. Ang mga bagay ay biglang naging lubhang nakakalito para sa kanila. Napakadilim ng mukha ni Hongdi na mamumula sa kahihiyan ang bangin. 6 na territory lords at 4 na 8th grade Black Ink disciples, mayroon silang buong 10 nangungunang masters na katumbas ng 10 8th grade human masters na nakahiga sa pagtambang sa loob ng Black Ink Nest Space, ngunit ang resulta. Ang 7th grade human ay nakapagtagal hanggang ngayon, na nag-iwan sa kanila ng 3 buhay at 3 ang nasugatan. Ang 4 na Black Ink disciples ay tunay na namatay, nang walang anumang pagkakataon na mabuhay. Bilangin ang 4 na territory lords mula sa mga nakaraang laban, mayroon na ngayong kabuuang 11 makapangyarihang masters na maaaring napatay o malubhang nasugatan ng isang 7th grade human na ito. Hindi maintindihan ni Hongdi kung paano napunta sa ganitong estado ang mga bagay. Gayunpaman, wala nang saysay na masangkot pa sa tao na ito. Kahit na ang 10 masters ay hindi siya kayang patayin, kaya ano ang maaari nilang gawin ngayong 3 territory lords lamang ang nanatiling hindi nasaktan? Maghihintay ba sila hanggang sa ganap na gumaling ang tao na iyon at pagkatapos ay lipulin silang lahat? Iyon ang magiging epitome ng katangahan. Habang sumagi sa kanyang isipan ang mga kaisipang ito, ang pag-iisip ng pag-alis ay bumangon sa puso ni Hongdi. Sa iba pang mga bagay, kailangan muna niyang ibalik ang 3 nasugatang territory lords para mapagaling nila ang kanilang mga kaluluwa. Sa katunayan, ang namatay na Black Ink disciples ay isang masakit na pagkawala para sa Black Ink clan, ngunit ang pagkawala ng isa pang 3 territory lords ay talagang makakasira sa kanilang pundasyon. Gayunpaman, tila nababasa ng tao ang kanyang isip, at sa sandaling naisip ni Hongdi, ang tao na walang humpay na sumisigaw at sinabi sa pamamagitan ng nakagisnang mga ngipin. Gusto mo bang tumakbo? Kung maglakas loob kang buksan ang lugar na ito, tatakas agad ako. Ang mga salitang iyon ay nag-iwan kay Hongdi sa isang kakilakilabot na kalagayan. Hindi alam kung pasulong o otres, hindi na kailangang banggitin kung gaano kalubha ang pakiramdam na iyon. Ang isa pang territory lord ay napaungol sa galit. Ang isang maliit na tao ay naglakas loob na kumilos ng walang pakundangan. Isa ka lang walang kwentang 7th grade brat. Puro swerte at nakatagal ka ng ganito, sa tingin mo hanggang kailan ka pa kaya? Ngumisi si Yang Kai. Natatakot ako na hindi ako magtatagal, pero at least, mas mahaba pa ang hawak ko kaysa sa 3 iyon. Bakit hindi ka tumaya? Malamig na bam-antong hininga ang territory lord at wala nang sinabi pa. Mayroon lamang 2 pagpipilian para sa territory lord sa puntong ito sa paghaharap. Una, maaari nilang baliwalain ang buhay o pagkamatay ng kanilang mga nasugatan na kasama at ipagpatuloy ang pakikipaglaban nito kay Yang Kai. 3 taon na ang lumipas, kaya kahit na ang katawan ng 7th grade human na ito ay makatiis ng ganito katagal, tiyak na malapit na siya sa kanyang limitasyon. Mas mainam kung ang kanyang world energy ay maubos bago lumala ang kalagayan ng kanilang 3 kapantay. Gayunpaman, ang territory lords ay nag-aalala na ang 7th grade human na ito ay may ilang paraan upang mapunan muli ang kanyang world force. Kung hindi iyon ang kaso, hindi makatuwiran para sa kanya na tumagal ng 3 taon. Kung ganoon nga ang nangyari, walang kabuluhan ang pag-aaksaya pa ng oras sa kanya. Ang pangalawang pagpipilian ay natural na buksan ang Black Ink Nest Space upang ang magkabilang panig ay maaaring umatras. Gayunpaman, iyon ay nangangahulugan na ang Black Ink clan ay naglagay ng lahat ng pagsisikap at kapital para sa wala, at ang 4 na 8th grade Black Ink disciples ay namatay din ng walang kabuluhan. Paano matitiis ng territory lords na tanggapin iyon? Ang 3 hindi nasaktan na territory lords ay nag-usap sa pamamagitan ng kanilang divine senses ng ilang sandali. Walang sino man sa kanila ang nakakaalam kung aling pagpipilian ang gagawin. Sa loob ng Soul Warmang Lotus, halos hindi mapanatili ni Yang Kai ang isang bakas ng kailanawan ng isip. Ang paggamit ng Soul Rending Thorn ng 3 beses na sunod-sunod ay hindi naiiba sa isang nakakabaliw na pagsubok sa kanyang kakayahan na dayin ang kamatayan, ngunit ito ay isang pagkakataon na hindi niya maaaring palampasin dahil maaaring hindi na niya ito makuha muli. Sa kasalukuyan, sa kanyang 7th grade Heaven Opening Realm Cultivation, ito ay sapat na kamangha-mangha na makakatakas kung siya ay tunay na haharap laban sa nag-iisang territory lord.
Kung nais niyang saktan o patayin man lang ang isang master, kung gayon kinakailangan ang mga paborebleng kondisyon at isang magandang posisyon, kasama ang isang magandang kapalaran. Gayunpaman, sa Black Ink Nest Space na ito, umabot na sa 11 ang bilang ng Territory Lords at 8th grade Black Ink Disciples na pinutol niya o napilayan. Siyempre, nangangahulugan din iyon na mayroon na lang siyang nag-iisang soul-rending thorn na natitira sa kanyang orihinal na 12. Ito ang pinakamagandang pagkakataon na mayroon siya upang bawasan ang bilang ng mga Territory Lords nang hindi masyadong nakipagsapalaran. Para sa kanya man o sa human race, ito ay isang napakabihirang pagkakataon. Kaya, ayaw umalis ni Yang Kai bago humanap ng paraan para magamit ang kanyang huling soul-rending thorn. Kung hindi, paano siya nasa anumang mood upang pukawin ang Territory Lords? Sa kasalukuyan, ang pinakamahusay na paraan para mailarawan niya ang kanyang kalagayan ay ang buhay na mas malala kaysa kamatayan. Maging ang kapangyarihan ng Soul Warmang Lotus ay halos hindi na napigilan ang matinding sakit na nararamdaman sa kanyang kaluluwa. Sa kabila ng kanyang matinding paghihirap, walang pagpipilian si Yang Kai kundi ilihis ang ilan sa kanyang atensyon sa mga galaw ng Territory Lords. Sino ang nakakaalam kung bubuksan nila ang Black Ink Nest Space o hindi? Kung, sa pagkakataong iyon, nangyari ito at nalampasan niya ang tiyempo, maaaring talagang makulong siya rito magpakailanman. Parang may ibang bagay na gumugulo sa kanya, ngunit sa sobrang kaguluhan ng kanyang kaluluwa, wala na siyang lakas para mag-isip pa ng kung ano-ano. Habang si Yang Kai ay nasa gitna ng pagdurusa, ang tatlo hindi nasaktan na Territory Lords ay tinatalakay din ang kanilang mga opsyon. Pagkatapos lamang ng maikling debate, nagpa siya ang tatlong Territory Lords na buksan ang Black Ink Nest Space. Habang nakatayo ang mga bagay, ang pisikal na katawan ng tao ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagkalanta. Kung hindi, paanong ang kanyang soul avatar ay napuno ng enerhiya ngayon? Lumipas ang 3 taon at wala pa rin kitang-kitang pagbabago sa kanyang pisikal na katawan. Ang 7th grade human na ito ay dapat magkaroon ng ilang espesyal na trick na nagbigay daan sa kanya na mapanatili ang world force ng kanyang miniature universe. Kung magpapatuloy ito, kapag nagkaroon siya ng pagkakataong maibalik ang kanyang sarili, silang tatlo ang kawawa. Higit pa rito, ang iba pang tatlong Territory Lords na nasugatan ay hindi na maaaring manatili dito dahil ang sitwasyong ito ay nagpapulala lamang sa kanilang kalagayan. Si Hongdi ay may pangit na hitsura sa kanyang mukha na halos maisip niya ang galit ng Royal Lord nang malaman niya ang tungkol sa kapahamakan na ito. Ang pag-alis ng kanyang army mula sa Great Evolution Pass, at ang kanyang pag-abandona sa kanyang sariling Black Ink Nest ay masasabing napilitan, at ang Royal Lord din ang may pananagutan dahil ito ang kanyang utos, kaya hindi siya masisisi. Gayunpaman, ang kabiguan na ito ay malamang na makakaapekto sa posisyon ni Hongdi sa Black Ink Clan, ngunit ano pa ang magagawa nila ngayong dumating na ang mga bagay na ganito? Dahil natapos na ang kanilang talakayan, hindi na kailangang ipagpaliban pa ang mga bagay-bagay. Ang Black Ink Nest Space ay tinatakan ng isang espesyal na pamamaraan, at ang pag-unsiling nito ay hindi isang mahirap na gawain. Kinailangan lang gamitin ng Territory Lords ang parehong pamamaraan para buksan itong muli. Gayunpaman, habang binubuksan nila ang Black Ink Nest Space, nag-iingat ang Territory Lords at binuksan ito sa maikling sandali. Ang tatlo hindi nasaktan na Territory Lords ay sabay na nakatakas kasama ang kanilang mga nasugatang kababayan, pagkatapos ay mabilis nilang tinatakan muli ang Black Ink Nest Space. Inaasahan nila na ang tao ay hindi makakapag-react sa oras at pagkatapos ay makulong sa loob. Gayunpaman, ang mga resulta ay tiyak na bigin sila. Malinaw na nakita ni Hongdi ang 7th grade human na mabilis na tumakas habang papaalis sila. Ang buong Black Ink Nest Space ay naging walang laman sa isang iglap ng walang anumang palatandaan ng buhay na naiwan. Sa universe fragment kung saan matatagpuan ang Black Ink Nest, nagising si Yang Kai na may pinipigilang ungol. Si Gang Lian, na nagbabantay sa kanya sa gilid, ay agad na lumapit at tinulungan si Yang Kai na pakalmayan ang sarili habang sumisigaw. Hanord Master, gising na si Brother Yang. Huminga ng malalim si Ouyang Lai. Brat, sa wakas nakabalik ka na. Tinakat mo talaga ako sa pagkakataong ito. Pagkasabi nito, pinasok niya ang isang malaking dakot ng spirit pill sa bibig ni Yang Kai na para bang mga karaniwang candy ang mga iyon. Si Yang Kai ay walang lakas na magpasalamat sa kanya at mabilis na pinino at hinigop ang mga table tasks. Pagkatapos lamang na makita ang kanyang kalagayan na dahan-daang nagpakawala ng buntong hininga si Ouyang Lai. Tinitigan niya ang kanyang disipolo gamit ang kanyang mga mata, hudyat na lumabas siya sa Black Ink Nest kasama niya. Ano ang iyong mga utos, Hanord Master? Nagtataka na tanong ni Gang Lian. Sinabi ni Ouyang Lai. Bumalik sa pass at magulat sa Old Ancestor.
Sabihin sa kanya na si Yang Kai ay nakabalik ng ligtas. Matapos matanggap ang utos, mabilis na umalis si Gang Lian. Habang pinagmamasdan niya ang likod ng kanyang disipolo, ang tensyonado na puso ni Ouyang Lai ay tuluyang napahinga. Hindi dahil ligtas na nakabalik si Yang Kai, kundi dahil sa Old Ancestor. Mula nang pumasok ang kaluluwa ni Yang Kai sa Black Ink Nest Space, 3 taon na siyang hindi nakabalik, isang katotohanang hindi may tatago sa Old Ancestor. Alam ng lahat na maaaring may nangyari kay Yang Kai sa Black Ink Nest. Kung hindi siya maaaring nakulong sa loob ng mahabang panahon, ngunit walang nakakaalam kung ano ang eksaktong nangyari. Maaari lang nilang hulaan na ang Black Ink Clan ay maaaring gumamit ng ilang uri ng trick para i-seal ang Black Ink Nest Space, na pumipigil kay Yang Kai na bumalik. Hindi alam kung paano nakarating ang balita sa pandinig ng Old Ancestor, ngunit nang mangyari ito, agad niyang idineklara na bibisita siya sa Royal City upang magtanong tungkol sa sitwasyon. Isang natarantang si Mi Jinglun ang nagmamadaling sinubukan siyang pigilan. Alam niyang hindi lang ipapakita ng Old Ancestor ang kanyang aura mula sa malayo para tuyain ang Royal Lord tulad ng ginawa niya noon. Kung talagang pupunta siya roon ngayon, tiyak na sasalakayin niya ang Royal City para i-pressure ang Black Ink Clan para makita kung matutulungan niya si Yang Kai mula sa kanyang suliranin. Kahit na siya ay isang Old Ancestor, ang pag-atake sa Royal City ng mag-isa ay nagdudulot pa rin ng malubhang panganib. Paano papayag si Mi Jinglun na mangyari iyon? Agad siyang nakipag-ayos sa Old Ancestor, at sa wakas ay napagkasundoan nilang maghintay ng 3 taon upang makita kung magbabago o hindi ang mga bagay. Kung hindi pa rin bumalik si Yang Kai pagkaraan ng 3 taon, sasali ang Great Evolution Army sa Old Ancestor para salakayin ang Royal City. Ang dahilan kung bakit sila nagpasya ng 3 taon ay dahil nakatanggap si Mi Jinglun ng balita mula sa Ouyang Lai na aabutin ng humigit kumulang 3 taon para makabawi ang kaluluwa ni Yang Kai pagkatapos ng bawat pag-atake. Ayon sa pagtatansya ni Mi Jinglun, ang pagkapatas ay tiyak na masisira kapag ang kaluluwa ni Yang Kai ay nakabawi. At ngayon, mukhang iyon nga ang nangyari. Sa sandaling tumama ang 3 taong limitasyon, bumalik ang kaluluwa ni Yang Kai. Si Ouyang Lai ay natural na nagmamadali na ipadala si Gang Lian sa Great Evolution Pass upang iulat ang bagay. Kung sakaling talagang pinakilos ang hukbo at sinundan ng mga sundalo ang Old Ancestor upang salakayin ang Royal City, mahihirapan silang ibalik ang desisyong iyon. Minsan, gustong putulin ni Ouyang Lai ang ulo ni Mi Jinglun para makita kung ano ang nasa loob. Paano siya naging napakalayo ng paningin at laging alam ang hindi alam ng iba? Gayunpaman, hindi siya nasaraan ng loob dahil sa kanya, lahat ay may kanya-kanyang lakas. Sa pinakakaunti, ang pag-charge sa pamamagitan ng mga linya ng kaaway ay ang kanyang lakas, isang bagay na hindi maaaring gayahin ni Mi Jinglun. At saka, mas lalaki siya kaysa kay Mi Jinglun. Ang balita tungkol sa pagbabalik ng kaluluwa ni Yang Kai ay mabilis na nakarating sa Great Evolution Pass, at ang Old Ancestor, na handang pakilyusan ang kanyang mga tropa at udyukan ang kanyang kabayo, ay iginiit na nais niyang maglakbay sa Royal City upang bisitahin ang Royal Lord at magpasalamat sa kanya para sa pag-aalaga sa kanyang nasasakupan sa nakalipas na 3 taon. Hindi na siya napigilan ni Mi Jinglun sa pagkakataong ito, ni hindi man lang niya sinubukan. Dahil magaling si Yang Kai, kung gayon ang Old Ancestor ay tiyak na kikilos ng mas maingat. Martial Pick, Kabanata 5272. Hindi makapasok. Lumipas ang isa pang 3 taon sa isang kisap mata, at sa wakas ay gumaling ang trauma sa kaluluwa ni Yang Kai. Ang sunod-sunod na pagbawi pagkatapos ng mabibigat na pinsala ay talagang nagpapataas ng lakas ng kanyang kaluluwa ng humigit kumulang 10% kumpara sa mahigit 1 dekada lamang ang nakalipas. Kung ang spiritual energy ni Yang Kai ay maihahambing sa isang 8th grade Heaven Opening Realm Master na katatapos lang mag-advance 12 taon na ang nakakaraan, kung gayon ang kanyang spiritual energy ay kapantay na ngayon ng isang itinatag na 8th grade Master. Ito ay talagang isang shortcut sa paglinang ng kaluluwa ng isang tao, isang shortcut na pagmamay-ari lamang ni Yang Kai. Kung wala ang proteksyon ng Soul Warmang Lotus, sino mang sumusubok na gumamit ng parehong pamamaraan ay maghuhukay lamang ng kanilang sariling libingan. Gayunpaman, hindi na nais ni Yang Kai na magtanim muli sa ganoong paraan pagkatapos makaranas ng ganoong sakit. Ito ay simpleng hindi makataong pagpapahirap. Hindi niya isasaalang-alang ang paggamit ng ganoong paraan upang mapataas ang kanyang spiritual energy maliban na lang kung wala na siyang ibang mapagpipilian balang araw. 12 soul-rending thorns, 10 taon ng panahon, pumapasok at umaalis sa Black Ink Nest ng 3 beses. Hanggang sa 11 Territory Lord Equivalent Masters ang namatay o malubhang nasugatan sa kanyang mga kamay, ito ay isang hindi pa nagagawang gawa sa buong kasaysayan.
Walang Heaven Opening Realm Masters na maaaring gayahin ang gawaing ito sa 7th grade o maging sa 8th grade. Ngunit alam ni Yang Kai na ang pinakamalaking dahilan kung bakit niya makakamit ang gayong tagumpay ay salamat sa Soul Warmang Lotus. Hindi niya ito nakamit dahil sa sarili niyang lakas, kaya kahit na malaki ang resulta, hindi siya nang ahas na maging mayabang. Kung masyado niyang minamaliit ang Black Ink Clan, kung gayon siya ang makararanas ng pagkatalo sa hinaharap. Sa ngayon, may isa pang bagay na dapat niyang isaalang-alang, at ito ay ang mga kakaibang reaksyon na ipinakita ng dalawang Black Ink Disciples sa huling sandali sa loob ng Black Ink Nest Space. Napansin ni Yang Kai ang hindi pangkaraniwang mga reaksyon ng dalawang Black Ink Disciples noon, ngunit wala siya sa mood na pag-isipan ang ganoong bagay sa oras na iyon. Instinctive lang niyang kinuha ang pinakamagandang sandali para mag-strike at nagpakawala ng soul-rending thorn, na lubhang nasugatan ang isang territory lord. Pagkatapos gumamit ng 3 soul-rending thorns, ang kaluluwa ni Yang Kai ay naging hindi matatag at siya ay nasa napakalungkot na sakit na wala na siyang lakas para mag-isip ng kung ano paman. Ngayong naibalik na ang pinsala sa kanyang kaluluwa, natural niyang naalala ang mga kakaibang galaw na ipinakita ng dalawang Black Ink Disciples sa pagtatapos ng kanilang buhay. Mayroong lahat ng uri ng mga palatandaan na nagpapahiwatig na ang dalawang Black Ink Disciples ay nakuhang muli ang kanilang tunay na kalikasan ng ang kanilang mga kaluluwa ay malapit ng maglaho. Kung hindi, walang paraan na maglunsad sila ng pag-atake sa Territory Lords. Kaya lang, masyado na silang mahina sa oras na iyon, kaya kahit na magsanib puwersa sila, hindi pa rin nakayanan ng mabilisang pag-atake ang anumang uri ng pinsala. Paano sila nakalaya mula sa katiwalian ng Black Ink Strength at naibalik ang kanilang tunay na pagkatao? Pagkatapos ng ilang pag-iisip, si Yang Kai ay nagkaroon ng malabong pakiramdam na maaari lamang magkaroon ng isang paliwanag. Ang dahilan kung bakit namatay ang dalawang Black Ink Disciples na iyon ay hindi dahil sa sila ay nasugatan o sa iba pang dahilan, ngunit dahil ang kanilang miniature universe ay gumuho dahil sa kanilang world force na pinatuyo ng Black Ink Nest sa loob ng mahabang panahon. Sinira ng Black Ink Strength ang pundasyon ng isang Heaven Opening Realm Master, na ang ibig sabihin ay ang kanilang miniature universe, na siya namang sumisira sa kanilang isipan. Dahil ang miniature universe na napinsala ay gumuho na, kung gayon ang pundasyon na naapektuhan ng Black Ink Strength ay nawala na. Kaya, sa pagtatapos ng kanilang buhay, nabawi nila ang kanilang pagkakakilanlan bilang tao at gumawa ng biglaang pag-atake laban sa isang territory lord. Iyon siguro ang dahilan kung bakit sila tumatawa ng walang pag-aalinlangan at napakasaya bago sila namatay. Para sa isang Black Ink Disciple, ang gayong kamatayan ay walang alinlangan na ang pinakadakilang paglaya na maaari nilang makuha mula sa buhay. Nabalitaan ni Yang Kai na naiwan ng Black Ink Clan ang mahigit 100 7th grade Black Ink Disciples nang umalis sila sa Great Evolution Pass gaya ng napagkasundoan ni Mi Jinglun. Maging si Xiang Shan at ang iba pa ay walang ideya kung paano nila haharapin ang mga Black Ink Disciples na ito, kaya sa huli, wala silang ibang pagpipilian kundi ang humingi ng mga tagubilin ng Old Ancestor. Kahit na ang Old Ancestor ay isang babae, siya ay may matatag na puso at mapagpasyang kalooban. Sa isang galaw, napatay ang mahigit 100 Black Ink Disciples. Ang Old Ancestor ay tila gumamit ng hindi maipaliwanag na kapangyarihan noon para ibalik ang 7th grade Black Ink Disciples sa kanilang katinoan sa ilang sandali, na nagpapahintulot sa kanila na mamatay bilang mga tao sa Great Evolution Pass. Ito ang pinakamahusay na paraan para parangalan ang mga mandirigma na nakipaglaban sa Black Ink Clan sa mga nakaraang taon. Ang pagbagsak ng dalawang 8th grade Black Ink Disciples ay iba sa mga 7th grade Black Ink Disciples sa Great Evolution Pass, ngunit ito ay katulad din sa parehong oras. Si Yang Kai ay nakahinga ng maluwag na kahit papaano, namatay sila sa isang karapat-dapat na kamatayan. Kung sila ay tunay na namatay sa larangan ng digmaan bilang Black Ink Disciples, kung gayon sila ay namatay na magulo ang ulo. Ang kanilang panghuling pag-atake ay maaaring hindi nagdulot ng anumang pinsala sa Territory Lord, ngunit lumikha ito ng magandang pagkakataon para sa pag-atake ni Yang Kai. Sa bagay na iyon, maaari silang ituring na lumaban kasama ni Yang Kai. Sa tunog ng mga yabag, tumangala si Yang Kai upang makita si Ouyang Lai na papalapit. Si Ouyang Lai ay pumupunta paminsan-minsan upang suriin siya kamakailan lamang upang makita kung paano siya gumagaling mula sa kanyang mga pinsala. Nang hindi naaabala, sumulyap lang siya at aalis. Sa tuwing siya ay dumating, ang kalagayan ng kaluluwa ni Yang Kai ay nagiging mas mabuti. Kahit na maranasan ito ng 2 beses, kinailangan ni Ouyang Lai na aminin na ang Soul Warmang Lotus ay talagang napakahalaga pagdating sa mga usapin ng soul. Sa gayong Supreme Treasure, kailangan pa bang mag-alala na masaktan ang kanilang kaluluwa? Mukha kang puno ng lakas, bata.
Parang kumikinang ka pa. Naka-recover ka na ba? Biro ni Ouyang Lai. Tumayo si Yang Kai. Magaling na ang junior na ito. Pagkatapos, yumuko siya. Maraming salamat sa pagbabantay sa akin, senior. Ikinaway ni Ouyang Lai ang kanyang kamay. Wala lang. Sa totoo lang, may itatanong ako sa'yo. Pakiusap, senior. Lumapit si Ouyang Lai na may pagtataka sa kanyang mukha. Pagkatapos ng lahat ng mga taon na pumasok at lumabas, ilang territory lord ang ginawa mo. Bahagyang namula ang mukha ni Yang Kai. Nang hindi nag-abala na tanungin ang bastos na paggamit ng mga salita ni Ouyang Lai, matapat siyang sumagot. 2 territory lords sa unang round, at 2 pa sa pangalawa. Sa ikatlong round, nakuha ko ang 4 na 8th grade Black Ink disciples at 3 territory lords. 11 lahat. Nanlaki ang mga mata ni Ouyang Lai habang nakikinig, iniisip ang labanan noon kung saan muntik na siyang mawalan ng buhay sa pagsalakay sa isang army na may 10,000 para lamang putulin ang isang territory lord. Gayunpaman, ang pabalik-balik na pakikipagsapalaran ni Yang Kai ay nagdulot sa kanya ng 11 nasawi. Walang paghahambing. Habang tinitingnan niya ang batang mukha sa kanyang harapan, si Ouyang Lai ay bumantong hininga sa loob, pakiramdam niya ay parang isang maliit na alon na malapit ng lumunin ng isang higanteng tsunami na nagmumula sa likuran. Pero higit pa riyan, gumaan ang loob niya. Kapag naging matagumpay lamang ang huli na alon, sila, ang mga front wave, ay walang kakulangan ng mga karapat-dapat na kahalili. Hindi alam ni Ouyang Lai kung gaano eksaktong nangyari ang labanan sa loob ng Black Ink Nest Space, ngunit nakarinig din siya ng ilang nakakalat na impormasyon mula kay Mi Jinglun sa mga nakaraang taon at nalaman na nagawa ni Yang Kai ang ganitong antas ng tagumpay na tila dahil ng isang kakaibang artifact na ibinigay sa kanya ng Old Ancestor, na kinumplito ng Soul Wormang Lotus. Ito ay isang bagay na hindi maaaring tularan ng ibang cultivator. Idinagdag ni Yang Kai. Sigurado na ang 4 na Black Ink disciples ay namatay, ngunit ang junior na ito ay hindi sigurado sa mga kondisyon ng 7 territory lords. Tumawa si Ouyang Lai. Kahit isa sa kanila ay patay na. Dati, narinig ko ang iyong martial uncle Mi na binanggit na ang Old Ancestor ay nagkataon lang na naramdaman ang aura ng isang territory lord na namamatay sa isa sa kanyang pagbisita sa Royal City upang makita ang kanilang Royal Lord, at maaaring higit pa sa isang kamatayan ang naganap. Tumanggo si Yang Kai. Kung ganoon, ang pagsisikap ng junior na ito sa mga nakaraang taon ay hindi nawala ng saysay. Dumating si senior sa magandang oras ngayon. Bibisita lang sana ako sa Black Ink Nest Space at mangangailangan muli ng proteksyon ni senior. Naging seryoso ang mukha ni Ouyang Lai. Bata, hindi 3 beses na naglalaro ng parehong trick. Pagkatapos bumalik-balik mula sa Black Ink Nest, nakapatay ka na ng kabuoang 11, masyadong delikado na magpatuloy. Malaking bentahe na namin sila, kaya tiyak na target kami ng Black Ink Clan. Umiling si Yang Kai. Sigurado ka, senior. Kung tama ang hula ng junior na ito, maaaring hindi na natin kailangang labanan ang Black Ink Clan sa pagkakataong ito. Siyempre, hindi siya natakot kahit na kailangan niyang lumaban. Mayroon pa siyang huling soul rending thorn na nakakati niyang gamitin. Anong ibig mong sabihin? Si Ouyang Lai ay nalilito. Ipinaliwanag ni Yang Kai. Hindi sa sinusubukang itago ng junior na ito ang anuman, ito ay hula lamang sa puntong ito. Hindi ako nangangahas na makatiyak, ngunit malalaman natin pagkatapos ng isa pang pagbisita. Tumingin si Ouyang Lai ng malalim sa kanya saglit, nalilito sa kung dapat ba niya itong ipagpatuloy o hindi. Sinundan ni Yang Kai. Kung hindi babalik ang junior na ito sa loob ng ilang araw, tiyak na nakatagpo ko ang Royal Lord sa loob ng Black Ink Nest Space. Sa pangyayaring iyon, kailangan kong hilingin kay senior na ipaalam sa Old Ancestor at hilingin sa kanya na iligtas ako. Walang nagawa sa kanya ang territory lords, kaya kung talagang nagpaplano silang lumaban, kung gayon ang Royal Lord ay kailangang lumabas ng personal. Gayunpaman, ang Royal Lord ay dumanas din ng mahihirap na panahon sa mga taong ito. Hindi na gumagaling ang kanyang mga sugat at kailangan pa rin niyang mag-ingat sa Old Ancestor Xiao Xiao na random na nagpapakita sa kanyang pintuan, kaya saan siya makakahanap ng oras para harapin siya. Kaya, naramdaman ni Yang Kai na malabong atakihin siya sa pagkakataong ito. Napaawang ang bibig ni Ouyang Lai. Hindi ka talaga tumatayo sa seremonya, pero ayos lang. Papayagan kitang umalis, ngunit dapat kang mag-ingat. Kung magkagulo, bawiin ka agad. Huwag mo na akong tatahimikan muli sa loob ng maraming taon tulad noong nakaraan. Aalahanan ko. Yumuko si Yang Kai bilang tugon at pagkatapos ay ipinalibot ang kapangyarihan sa loob ng kanyang miniature universe, binuksan ito, na nagpapahintulot sa Black Ink Nest na lumunin ang kanyang world force.
Gamit ang World Force bilang tulay, ikinonekta niya ang kanyang kamalayan sa kamalayan ng Black Ink Nest at naghanda na pumasok sa Black Ink Nest space. Pagkaraan ng ilang sandali, curious na tumingin sa kanya si Ouyang Lai. Anong ginagawa mo? Kinusat ni Yang Kai ang kanyang mga mata at lumingon sa kanya. Hindi ako makapasok. Anong ibig mong sabihin na hindi ka makapasok? Si Ouyang Lai ay ganap na nabigla. Sinabi ni Yang Kai. Hindi na ako makakapasok sa Black Ink Nest space. Dati, kapag ang kamalayan ng junior na ito ay kumonekta sa Black Ink Nest, dadating ako kaagad sa kalawakan, ngunit ngayon ay tila nawala na ito. Talaga. Nagulat si Ouyang Lai. Hayaan mo akong subukan. Hindi rin siya pinigilan ni Yang Kai at binawi ang kanyang kapangyarihan, na nagpapahintulot kay Ouyang Lai na subukan. Pagkaraan ng ilang sandali, nagulat si Ouyang Lai sa kanyang mukha. Hindi talaga ako makapasok. Ngunit paano ito mangyayari? Saglit na nag-isip si Yang Kai. Maaaring iisa lang ang paliwanag para sa sitwasyong ito. Ano ito? Ang ating Black Ink Nest ay pinutol ng Black Ink Clan. Sa madaling salita, pinutol ng Black Ink Clan ang lahat ng koneksyon sa Black Ink Nest na nasa atin. Magagawa ba ng Black Ink Clan ang ganoong bagay? Si Ouyang Lai ay namangha. Ipinaliwanag ni Yang Kai. Batay sa pangunawa ng junior na ito, ang sitwasyon ng Black Ink Nest space ay ganoon. Bawat Black Ink Nest ay may sariling kamalayan, ngunit wala itong will, kaya hindi ito maituturing na buhay. Ang kamalayan ng Black Ink Nest ay maaaring magkaroon ng anyo ng isang kakaibang espasyo na nagsisilbing plataporma para sa Black Ink Nests na nabuo mula dito upang makipag-usap sa isa't isa at upang makipagpalitan ng impormasyon. Halimbawa, sa Great Evolution Theater, ang kamalayan ng Royal Lord Black Ink Nest ay ang pinakamataas na ranggo na platform na nagpapahintulot sa lahat ng mid-grade na Black Ink Nest na makapasok dito. Katulad nito, ang kamalayan ng aming mid-grade Black Ink Nest ay maaari ding maging isang platform na maaaring magbigay daan sa low-grade Black Ink Nests na naspawn mula rito na makapasok. Siyempre, wala kaming low-grade Black Ink Nests, kaya hindi namin matiyak iyon. Ang relasyon sa pagitan ng mid-grade Black Ink Nest at ng high-grade Black Ink Nest ay sa subordinate at superior. Ang una ay nagmula sa huli, at ang huli, natatakot ako, ay may ganap na kontrol at dominasyon sa una. Kung ang huli ay may intensyon na putulin ang pagkakaugnay sa una, kung gayon hindi ito imposible. Kung hindi, walang ibang paraan para ipaliwanag ang sitwasyong nasa kamay natin.